Lampakan ta aton nga grade 4.
Sige, Ito po ni kay Brother John sa pagpadayon. At this time, i-prepare ta aton tithes and offering. Balik ta sa Ginoo. May we request ang aton yang amba, mga ushers, and also request namin nga magsaka na for your special number. Good men, special number. So let's all stand and sing our doxology. Sige nga tayo, mamati kita sa ambano na rin sa choir.
Nga choir, footprints of Jesus. Ano ganing footprints? Lapak, no? Linapak. Sa ilagay no na insaktos na. Inagyan sang tiil. Footprints of Jesus. Amo na ang disciple. We have to follow the footprints of Jesus. Shall we pray? Ginoo, amay namon nga labing balaan. Yari kami karon kara sa imo tubangan, pangayo kami sang lubos nimo nga pag giya sa amon, hatag sang pinasay nga pagtuytoy sa pagpamalandong namon sang imo pulong. O bala niya Espiritu, kami pangayo gid sang pinasay nga gahom halin sa imo. Kamayo man ang imo lagad sa nagapatpat sang imo pulong. Kabay pa nga dagsa-tagsa makahangop kag hindi lamang mahangpan namon labaw tanan. Ma-apply namon sa amon mga kabuhi. Agod nga mangin mandadaog kami, mangin palagyan kami sa pagpakamayo. Subong nga mga sumulunod nimo Ginoo. Kaloy iman bisan pa ang tagsa-tagsa sa amon karon. Ikaw magbuhos sang imo bugos nga bugay, kaalam gahom sa tagsa-tagsa sa amon. Nga tanan-tanan kami makaangkon sa pagpakamaayo, halin sa imo pulong. Kaya nga amon pangamuyo, tugyan sa imo, lakip na sa pagampo nga ikaw magapatawad sa mga paglapas nga amon nahimo sa imo, sa pulong, sa una-una kag sa buhat. Kaya nitaran na mong inatugyan sa mahal kag matamis sa ngalan ni Kristo Jesus, kabay pa. May isa ka, nadumduman ako ng istorya sa isa ka paka nga nahulog sa isa ka tubig, sa isa ka ginakuan bala ginainit nga tubig. Katon pa sa isa ka ano na ning kaldero or kaway ako na no. Kaldero ah. So pagkahulog sang paka gainit ang kalayos dalom sa lang sa iya. Hasta sa uli nga gaamat-amat init, daso ay malang Japon sa iya. Kaya ti birabol man mo. Hasta nga nagainit, way sa Japon nagalin. Kay ang iya lawas, ang temperatura sang lawas ya nagsanto man sa kainitom sa tubig. Hasta sang ulihe, agamat-amat na bukal, hindi na sa kalumpat. Kay nagamat-amat na sunog, luto ang iyang lawas. Hasta nga sang ulihe, napatay siya, kay naluto na gid. Ang pamangkot karon amo ni, anong nakapatay sa paka? Ang kainiton mula sa tubig? Posible. Amo na ang katapusan no, ang ulihi nga rason nga napatay siya tungod mainit na tubig. Pero ang isa gid nga nagtulod sa iya nga mapatay sa tubig, ang iya nga desisyon nga wala maglumpat bisan nagainit na ang tubig. Correct? So but silingon, ang iya desisyon amo ang nagpatay sa iya. Daw ina nga illustration makita mo na sa isa ka tawo. There are times when people will never get out of something even though kabalo siya nga hindi na maayo. Na later on, he will try to find out nga ang iya desisyon nga hindi maghalin, amo na nagpalain sa iya. Amo na katabo sa madamo nga mga katawan bisan pa sa subong nga panahon, no? Sa mga tao nga bisyuhan, kabalo silang ambisyo sala, pero hindi gid pagbiyaan. Kabalo silang isa ka attitude, isa ka pamatasan, hindi maayo, hindi gid pagbayaan. Kay ara sa una-una niya, nga ti siyempre kaya mo. Gali kay, pila ka adlaw, wala na sa may mo. Tiyan mo na ang isa ka bagay. Sa kabalo ka, sa pag-alagad naton sa Dios, there should always be an opportunity for us to make our own decision. Diba? Bilang isa ka sumulunod ni Kristo, dapat gadya gamiton mo gid ang imo nga decision making. Why? Because God has given us the
the power naman na sila ni Jesus, sila ni Paul kay Pedro, kay Timoteo, no? I think that is 2 Timothy 1:7. Nga God has not given us the spirit of fear, but of power and of sound mind. Ang Diyos ay nagatag sa aton sang spirit of fear, sang panimuot, sang espiritu nga may kadlok. That means we have to have our own self-determination. We have to have our own point of decision. Amo na nga ang tao, ginatagaan sa Diyos ang choices. Although nga ang tao at the beginning, we are perfect, di ba? Perfect ang aton nga will. Amo na nga ang samtang wala pa makapakasala ang tao sa una, ang iya will perfect. Pero sa uli sa nakasala ng tao, we became morally depraved. Ang aton nga freedom was curtailed. Pero we still have the freedom of choice. May pamaagi pa kita nga maka-decide, no? Galing kay ang tao, imbis mag-imo sa desisyon, nagpatuto na lang. So this is what we are going to study today. So, ang aton nga topiko sa gihapon within this month is all about discipleship. Ano gani magsiling ka nga discipleship? Discipleship is a lifelong process. Take note, lifelong. What do you mean by lifelong? It means until the point of death. That is the process of discipleship. The moment you followed Christ, the moment you believe in Jesus Christ, discipleship will take place in your life. So discipleship is a lifelong process. Remember, when you talk about process, there is something that we have to observe. There is something that we have to do. Lifelong process of helping people trust Jesus, become like Christ, and join the Lord Jesus in His mission. So there are three things that you have to observe when you say discipleship. Lifelong process of helping people trust Jesus. Number 2, to become like Jesus Christ. And thirdly, to join the Lord in His mission. So in short, as a Christian, it is who you are. Kung Kristiyano ka, ang status mo, Kristiyano ka. But discipleship is all about doing something. Disciple making is the process of bringing people to Christ. Ari naman niya, primero to kay na discipleship to ya. That means this is a noun, no? Discipleship, lifelong process. But what about disciple making? Amo naman disciple making, ara na, you are now a disciple. When did you start to become a disciple? Sano ka nang disciple ni Kristo? The moment you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior. That was the time that you become a disciple of Jesus. Kung matutuod ka nga na ginulsol kay nga sang imo sala, nagtuo kay Kristo nga imo manluluwas, you started a journey of being a disciple of Jesus. And what should be your job? Disciple making. Disciple making is the process. Ari naman process, meaning to say there is always a step-by-step program. Process of bringing people to Christ. Building them up in the faith toward Christ-likeness. What should be the goal of discipleship? Christ-likeness. For the purpose of spiritual multiplication. When you say multiplication, that means you win people to Jesus Christ because you have to multiply yourself. Diba? If you are a Christian, you have to multiply yourself by making disciples. I am a Christian. I have to share the gospel to other people, make him a Christian, make him a follower of Christ, and then in turn, he will also be the follower of Christ. Making disciples, who make disciples for the glory of God. It is just a chain reaction.
So disciple making is the process of bringing people to Christ, building them up in the faith toward Christ likeness, for the purpose of spiritual multiplication, resulting in the glory of God. That is disciple making. So please take note of it. Okay? As much as possible, try to note it down, no? Para balaan mo nga, what is disciple making? Amo ni gali. What is meant by discipleship? Ang discipleship is different from disciple making, di ba? Oh. Again, ano ganito yung discipleship? Discipleship ya, lifelong process. What about disciple making? Bringing people to Christ. Okay? Process man na Japon. So, that is what it means by the word to make disciples. Alright? Disciple making is the process of bringing people to Christ and building them up in the faith toward Christ likeness for the purpose of spiritual multiplication in the glory of God. So, it's just very easy to understand. Now, kabalo ka, in terms of discipleship, there is what we call marching order for discipleship. What do you mean by marching order? It means it is a direct command from the commanding officer. Who is our commanding officer? Jesus, di ba? So, marching order means a direct command from your commanding officer that you are expected. Now, take note. It is a command or a direct command from the commanding officer. Who is our commanding officer? The Lord Jesus Christ. If you are a disciple of Jesus Christ, you have a commanding officer. And who is that? Jesus Christ. And the Lord is giving us a marching order, direct command from Him, that you are expected to obey and to carry out. So, in short, when you say marching order, it is just like a military term. Okay? So, what is the marching order for the disciples of Jesus? Here it is. In Mark chapter 8, verse 34 to 38, we have here, the Bible says, when He had called the people unto Him with His disciples also, He said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Now the verses before that. Ang mga verses antisina nga ginambal ini ni Kristo. Kadumdum ka mo ipamangkot yung mga disciples niya, just like Matthew chapter 16, pamangkot yung mga disciples, sino ako sa inyo? Anong sabat ni Pedro? You are the Christ, the Son of the living God. Sila ni Kristo, hindi ko manugid sa iban. No? Nga ang ginambalan sila ni Jesus, nga hindi sila manugid sa iban. Kaya kabalo ka, ang to declare someone Christ signifies that hindi bala paabot ang mga Hudiyo nga may isa nga mag-aabot nga maga-change ang landscape sang panggobyerno sa mga Hudiyo. Gapaabot sila sa Misaya nga magaluwas sa ilan nagikan sa pagkontrol sang kaaway nga amo ang mga Romanhon. So, kung mabalaan dayon sa mga tao nga si Kristo, si Jesus, amo na siya si Christ, dayon di mabalaho ba? Kag way pa nag-abot ang panahon sila ni Kristo, it is not yet the proper time for them to know that I am the Christ. Amo na nga sila niya, hindi lang kamo anay manugid. Pasi matingala ka mo, nga nagambal si Kristo nga hindi anay manugid. Kaya mo na mo, kay una anay, anti si Kristo mag-establish ang inarian sa kalibutan, kundi nagambal si anay nga i-subject pa siya sa persecution, tapos pagapatyon pa siya, tapos mabanhaw pa siya. There are processes before that. Hindi kay masyado kaliteral. Kaya pangunauna sa mga duya, pag siling nila nga, bawsan o pa mag-abot ang aton Misaya, kaya yung ilay expectation, nga ang Misaya, among magasalbar sa ilan nagikan sa pagginahom sa mga foreign invaders, especially sa mga Romanhon. Tiyan mo na nga sila ni Kristo, hindi ka mo anay manugid.
Kaya it is not yet a proper time for them to know that I am the Messiah, that I am going to establish my kingdom on earth. Damo pa. As a matter of fact, it will be during the time of the millennium. Di ba? So, amo na yung continuation sa ngambal ni Kristo. Basi matingala ka mo nga ginsugpon niya ni. Sila ni Jesus sa verse 34, and when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Are, whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. What is this? This is the marching order from the Lord. Sino ang ginasugo niya? Mga disciples niya. Jesus said, whosoever will come after me. Ang bisan sino magsunod sa akon. He was trying to tell the people, his disciples, about it. Whosoever will come after me, let him deny himself first, take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it. But whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? By the way, this is not about salvation, ang ginahambal dere sa verse 36. Ang context dere is all about discipleship, di ba? Hindi niya nga kaluwasan ang inistoryanta di. Kundi ang isa ka tao nga kung wala ka nagasunod sa Ginoo, ano ang pulos sang kabuhi mo, bisan pa maangkon pa nimong bugos nga kalibutan. Di ba? Kung madula lamang nimo ang imong kalag. Or what shall a man give in exchange for his soul? Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. So, in other words, this is all about the marching order of the Lord. Now, as I examine the Bible, you know what? I have noticed that the word Christian, pulong lang ang Christian, is only mentioned 3 times in the Bible. Did you know that? Kabalo ka mo sina? Wala pa no? Ang word galing ang Christian, katatlo lang na na-mentionan sa Bible. Ginagamit na permi. I am a Christian. Masiliman ka, I am also a Christian. The word Christian has been common to us. As a matter of fact, the Philippines is the only Christian nation in the Far East. But, you know, if you try to examine the Bible, and I have examined the Bible for that matter, I have discovered that the word Christian is only mentioned 3 times in the Bible. Where can you find that? Acts 11:26. That is the first time that the word Christian was mentioned in the Bible. The second one was Acts 26:28. Sila ni King Agrippa. Ano ba ang balya sa kay Pablo? Sang ginashiran siya ni Pablo about the gospel, about how to be saved, about how to know Jesus Christ as Savior, nga mo nang ila nga wala nila gina-acknowledge. Ano ang bali Agrippa kay Pablo? Nya in short time, Paul persuades me to be a Christian, but you are trying to persuade me to be a Christian. Katatlo nga na-mentionar ang word ya Christian. Sila ni Apostol Pedro sa ESV, no? English Standard Version, eh. Yeah, yet, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. So, in short, ang Christian bala, hindi matuod, o kung ang Christian bala malain? No, it's not. Gina-point out lang nga ang pulong nga Christian, katatlo lang na mensionar sa Bible. Ay ko siling niya nga sala ni ang word nga Christian. O kung tawag nga Christian, hindi na mo. No, wala problema. Ang punto talang na-emphasize, ang word nga Christian. Okay? Kaya may emphasize pag ikudugay-dugay. So,
in context, Silindra, Peter tells believers to be proud to bear the name Christian even if they are persecuted for it. Amo na lang punto da. Sila ni Pedro, bisan nga ginahingabot ka, ginapakalain ka sang iban kay Kristiyano ka, be happy about it. Don't worry. Don't be afraid. Don't be discouraged that you are called Christian. Kay kung iban gani ka kauya nga kung Christian gani gabarikutot kon mo sila ay daw ako lang ni Christian na o di wala daw wala no. Pero sila ni Pedro, bisan ikaw lang isa Christian, you have to stand for it. Don't be afraid. Don't be ashamed. Why? Because it is an honor that you are a Christian. Ano ang Christian gani? Ano ang iya sa nga connotation? Ano ang root words ng Christian? Christ plus ang iya suffix is I-A-N. Anong buot silingon sang I-A-N? Follower ni Christ, no? So, in short, Christian. Magsiling ka Christian, follower man na ni Christ. Diba? Galing kiti, lain ang magsiling kaya Christian sang sa word nga disciple. Ari ay, kung sisaon mong Bible, i-research mong Bible, ang word nga disciple is mentioned, how many times sa Bible? 268 times in the Bible. May word ka nga disciple nga makitaan sa Old Testament? Wala. Sa New Testament lang na ang word nga disciple makitaan. 268 times. Kag ang word nga disciple, aral na sa Gospels kag sa Book of Acts. Okay? Hindi na naman makita ang word nga disciple. In short, ang pamangkot, din ang mas bugat ang word nga Christian o kung ang word nga disciple. Sa inyo, Abi. Based on that. Pila lang to gani ang Christian nga word? 3 times. By the way, is there a passage in the Bible nga nagambal si Kristo, make Christians of all nations? Anong ambal gani? Make disciples of all nations. Kag si Jesus Christ, why gid gasugo sa mga tao nga you must be a Christian. So, kung Christian ka panawag sa akong kagulingon sa lana, hindi man. Ang ginaplastar ko lang sa inyo nga ang ginagamit ni Jesus nga word is disciple. So, 268 times. So, in short, ang mas bugat, ang Christian o kung ang disciple? Tagaan ta kamo ideya kung mas bugat ang disciple. Okay? Ari ay, ang disciple is heavier than Christian. Abi, kiluhon mo, no? Mas bugat ang disciples na sa Christian. Why? Number 1, ang word nga Christian is an identity or label. Identity, label. Anong buot silingon? Ang meaning sang Christian, Christ follower or little Christ. Now, ano buot silingon? Sina, ang kalibutan, ang mga tao sa kalibutan at first were the ones who gave believers that nickname. And it was not a Christian's label. It was not considered. It was only outsiders label. But silingon ang iba ng mga tao nagtawag. Here comes, di ba, ang verse nga nagasugid sina is Acts 11:26. Ang Ginoo o kung ang mga tao nga una nga naga-worship sa kay Jesus Christ, nagabasa sang Bible, nagapanimbaon kay Kristo, gintawag sa mga tao nga mga observers sa gwa. But silingon mga unbelievers. Pagkakita nila, wala, inang mga tao na tawgon ta na nga Christian. Kay sumulunod sila ni Hesus Kristo. Si Jesus ang ila ginasunod. Ang iba niya nga mga unbelievers, wala ikasunod ka Jesus mo. So in short, sino nagtawag
Sila nga pulong. The world. Okay? That's the first. In other words, ang bugat sina nangin cultural term ang word nga Christian. You can say, I'm a Christian, and it can mean, number one, born in a Christian family. Ibla mo na kalabanan naman sila, Christian ka? Sila, oo. Kay parents ko, Christian mo. Di ba mo na? Ano pa, Christian ko kay mama ko, papa ko, Christian. Di ako, Christian man. Bisan kung isa hindi pa sa Christian, i-claim niyang ginikanan niya Christian, nag-Christian man siya. Muna to sa una sa, dito kami bala sa Negros Oriental. Sa, nag-outreach kami to, may work kami to sa una sa may Gihulngan. Buano, Bisaya na lugar. Ang dako ng simbahan, United Church of Christ of the Philippines, UCCP. May naistorya kami. Pangungkot namon, Kristiyano ka? Oo, kay ginikana namon, mga Kristiyano to sa una. Nagkalamatay na to. Din kagawa simba. Ara amon simbahan, pero ay kami nagsimbaya. Basta Kristiyano mo kami kay ang ginikana namon Protestante ito mo. Dira man kami gasimba sa una. Kita mo. Tungod kay ila ginikanan, amoy na intern sila man nagsubli sila sang kinaya sa ginikanan nila. Hindi bala mo nakatabo. Unang ginikanan mo baptist, masiling ka, oh, baptist man ko. Pero ay mo nagsimba. Basta baptist Christian man ko, huwag mo nagasimba. Basta Christian mag-fill out sa form, religion, Christian. May fill out ka mo religion, sa inyo na nga, fill out ka mo sa inyo form, no? Either Catholic or Christian. May Baptist. Sino ko Baptist ni? Huwag mo nagkitaas ba? Pero Baptist So, ang word nga Christian, that would mean, number one, you are born in a Christian family. Although totoo maging siya nga Christian, guro kay natao sa Christian family, siya naging Christian man. No doubt about it. Ang ginambal ko if there are times nga hindi siya totoo yung sumilimbas ang Ginoo. Number two, matawag siya Christian kay nagasimba sa akong Domingo. Oh, isa man na, okay man na. Ikatatlo, nagatuo siya nga si Jesucristo, manluluwas. In other words, ang word nga Christian, kay label lang o kon identity, naga-describe kon sino ka, kagdiin ka na bilong. That is what the word Christian is all about. Okay? Maintindihan na? Alright. So, again, magsiling kita gani nga Christian, posible, it is an identity. Identity mo na. Sala, bala kung may identity ka, hindi. If I am classified or if I am identified as a Christian, pare masiling ka, anong identity mo? Pastor, identity ko na. Kundi ko babi pastor, identity ko Christian. Kundi man ko magkanto, are you a Christian? Masiling ko nga, yes, I am a Christian. Identity ko na iya mo. Nothing wrong with that. Alright? Ang isa lang na ka hindi mayo, kung ang identity mo amo na, pero hindi ka man amo na. Okay. Now, let's go further. What about disciple? Di mo tiya Christian, ang word nga Christian sa inyo, identity, label. What about disciple? Amo nang inisiling ko kayo na, din mas bugat. Ang Christian o kung ang disciple? Ari ang disciple ya. Ang disciple, may may commitment. Kag ang disciple, lifestyle nga disciple siya. Kag
practice. Butsilingon, ang disciple is a practicing Christian. Para sa abogado, bla? May abogado, mga natawag attorney, no? Pero may abogado, nga ginatawag lang attorney, pero way mag-practice. May iban gani, way man sang, ano na panawag? Way man ganotaryo. Way man ga-practice. Pero attorney. Iba niya, attor ini. Panawag siya, lawyer. Sometimes it's called liar. Mutambal bala sa ligato kita na yung abogado Joe Max Ortiz blada sa may Blackland daw. Kaya ni ang tindera sa store ng Baklan ko nasalaan niya ko nga attorney, si attorney naman salaan niya pastor. Kaya kinadlawan na kami nga duha. Sila ni sang palapitan ko ni attorney Joe Max niya pastor. Niya ginatawag ako nga pastor ko. Niya bumayo kay mayo man na kay makapalangit ko. Niya pero ako pastor basin di ako palangit. Ling ko nga man. Niya kailabanan niya mga abogado nga daan way kalag mo. Way kalag. Lawg-lawg lang mga guro. Niya kalabanan niya mga abogado nga daan way kalag. Hindi bala manakot ang mga tao, ang mga kliyente, sila, muna, itong abogado nga daw, ay ito kalagman. Mga usok to niya ko tudo-tudo, so naglalabog pang propiedad ko. Nga si abogado nyo, si attorney, amo na yun, baw na ano ng abogado nga, way kalag, tiya mo na nga sila niya, base, damo ang abogado, hindi kakatos langit, kaway kalag, pero hindi, amo na. May mga practicing lawyer, kag may ara man nga non-practicing. Amo man sa mga tumuloon ni Kristo. May hara man mga tumulo nga practicing Christian, may hara man nga non-practicing Christian. Diba? Kumporme ka muna. Are. Ini mga disciple, ato kay na silang kuya, Christian. Ano to nga Christian? Identity, Christian. Label nga ginatag saya, Christian. Areya, siling ko din bugat. Christian o kon disciple. Ang disciple, yung nga bugat ang disciple. Kay, ang disciple, may commitment. Ang Christian, may commitment man, may ara man, o kung wala, Christian man sa Japon. Muna ginakusar sa iban, Christian ka mo. Karon kung Christian ka naglib, saan lang imuon mo, Christian ka man Japon. Di ba mo naklabanan ang akusasyon sa mga tao, yung daw negative sa word nga Christian. Nang dula-dula balay laklawasan. Kay sila nila kinalan yung Christian ro tingwaan mo kadya nga ang kaluwasan mo hindi madula mo. Tipro ang kaluwasan sa Christian nagakadula wala. Ang nagakadula yang kalipay lang kung nag-backslide ka. Ang kaluwasan mo yung dula. Ang kalipay lang sa pagka-Kristiyano mo. Kung Christian ka nga nag-backslide, way ka nagana magsimba. Way ka nagana mga muyo. Way ka nagana mag-fellowship sa pareho mga Kristiyano. Kaya nadula ang kalipay mo bilang Kristiyano. Pero kaluwasan mo wala. Okay? Now, tapusong ko lang kayo daw labanan ni sa introduction Japon. So, ang disciple may commitment. Ano pagid? Lifestyle ya. Kag ano pagid? Practice ya. Ang pagsunod sa Ginoo. Now, ano ang meaning sang disciple? The word disciple means learner. Now, take note. Magsilikang learner, ano? It is a process. Di ba kung estudyante ka, learner ka panawag? Apprentice, devoted follower. Learner, kung preschool, learner. Kung elementary, pupil. Kung high school, student. That means, if you are a learner, if you are a student, if you are a pupil, what does it mean? It means that there is a process of learning, progressive. Whereas,
if you are called Christian, there is no process anymore. Label na, identity mo na nga Christian, tapos na, wala ka na sang imuon pa. Kaya gintawag ka na gano'n yung Christian, meaning, tapos na ang proseso. Once and for all, na Christian ka. Saan ako na Christian? Sa tong time, nga gintuuhan mo si Jesus, ngayon mo Savior. Pagkatapos, sang gintuuhan mo si Kristo, ngayon mo manluluwas. Ano panawag sa imo? You become a Christian. Dibla mo na ato niyang pagtawag sa tao. But, when you talk about disciple, if you are a disciple, meaning you are a learner, you are a student, and you are a pupil. So there is a process of learning. Amo na ang disciple ya, lifestyle yan ay nga sige-sige. Wala untat. As long as you are alive, take note as long as you are alive, you continue to learn, you continue to devote yourself as a follower of Jesus, and as you are alive, you continue to become the apprentice for the Lord. That is why Jesus used it, abi mo how many times? He used it for 250 times in the gospel. And it was His word for us. Again, the word used by Jesus Christ for those people whom He wants to follow Him was the word disciple. Why sa nagsiling, be a Christian? No. Kaya magsiling ka nga, be a Christian, tapos na. Amo na magsiling nga, ako ya, bisan, ano pang imuon ko, Christian ko ya, Japon, palangit ko ya. Hindi mo nang ginambal sa iban. Masimba man o kung hindi, Christian na mo. Diba? Matag ka man sang offering mo kung kagsa hindi, Christian ka na ya mo. Hindi ka na magpa-impyerno. Kita mo? Ara ang confidence. Ti bisan anong himuon kay Christian. Amo na nga using the word very loose. Pero ang word yang disciple is very deep. It's different. Okay? It was used by the Lord Himself. He called His disciples. He called them to follow Him. Be my disciple. That is what Jesus said. So, the weight of the matter is, it describes what you are doing and becoming. You can't be a casual disciple. The word itself demands apprenticeship. Wala sang casualship nga, wala sang casual nga disciple. Diba? Permanent. Dapat ko, obra ka bala City Hall. Obra ka sa barangay. Mayara casual, mayara job order. Diba mo na, no? Mangkotilbanan. Ano ka? Job order. Ano ka? Casual. Kung casual ka, hindi ka permanente. Hindi ka, ano ganina, why ka bala ngalan dito sa payroll, no? Nga kwan ka, nga, ano ganit panawag sina, kung naara ka sa payroll? Plantilyado. Kung hindi ka plantilyado, but silingon, kung casual ka, limitado lang yung muda obra. Base, dugay-dugay palinon ka, hindi ka na permanente. Pero kung plantilyado ka, may kasiguruhan nga permanente ka. Amo na ang diferensya. Kung Christian ka, kung disciple ka, why isang casual na disciple, permanent. The moment you believe in Jesus Christ, hasta na ikaw mapatay, disciple ka. Amo na siling ni sang isa ka sang isa ka manugwali. Siling niya, when the Lord calls His disciple, He calls them to follow and die. Siling ni Dietrich Bonhoeffer sa iya libro nga Cost of Discipleship. Nya kung ang Diyos magtawag sa isa ka tawo nga magsunod
ang pagsunod sina nga tao hindi lamang subong bisan pa hasta sa iyang kamatayon. Meaning to say, brethren, when we talk about discipleship, it is a lifelong process. It is a lifelong process. Nga no, you have to follow the Lord. You have to be a devoted follower of the Lord. You have to do what the Lord demands of you. Pero kung magsiling kaya Christian, mo na siling ko, masyado kahapaw. Munang siling sa iban, kuya Christian, bisan di kayo magsimba ko na ko, Christian, man kuya Japon, palangit, kuya Japon. You see that? Kuya Christian, bisan, mang libak pa ko daya sa pareyo, kaya Christian, man ko Japon. Amo na may Kristiyano nga libakiro. May Kristiyano nga kutso-kutsiro. May Kristiyano nga backslider. Pero kabalo ka, if you are a disciple of Jesus, there is no casual disciple. That means, kung disciple ka ni Kristo, the question is, kung sumulunod ko ni Kristo, ang pamangkot kalabanan, kung sumulunod ko ni Kristo ang ginahimo ko ni, is it approved by my master? Sumulunod ako mo. Tikon ginahimo mo, kabalo ka nga hindi maayo para sa Ginoo, hindi mo pagimuon. Why? Because simply, you are a follower of Jesus. Pero kung magsiling ka lang niya, Christian kuya, amo na kalabanan sa mga tao, bro. Kung Christian na gani, ara na confidence na siya nga, saan di ko masimba, Christian man ko Japon. Saan di ko magpangamuyo, Christian man ko Japon. Ang pamangkot galing kay amos sini. Ang dako-dako nga pamangkot, kun bala, matuod-tuod gagad niya Kristiyano. Kaya ang ginuula man na kabaloy. Bala? Ang gisa, natamaan kita. Pero kayo, das bala? Gasunod-sunod sa ka Jesus, disciple mo sa no? Kung Christian si Judas, Christian kuya. Pero kabalo ka si Judas. Dugay-dugay masunod-sunod niya Kristo, pero way manggali tutuod nga luwas. Nga hindi tutuod nga sumulunod ni Kristo. Casual nga disciple. So, this is what we are going to understand. Ano ang gina-require ni Kristo para matawag niya kang disciple? Ari ay, tagaan ta ni, bugat. Sayin ko, siyempre, kung Christian kaya, okay lang. Pero kung disciple ka ni Kristo, ano gina-require ni Kristo nga matawag niya kang disciple? Di ba? Are. Ano ang balya sa Mark 8:34? Una yung requirement. Ano sila sa Bible? You have to deny yourself, take up your cross, follow me. That is the first thing. When had called the people unto him, with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. So may tatlo diri ka requirements ang Ginoo sa sina nga linya. Ano nga balya primero? If you want to become a disciple of Jesus, you have to deny yourself. Magsiling nga denying yourself, it means no to your own selfish ambitions and making God's will the ultimate priority. It is surrendering the throne of your life and allowing Christ to take control of my life. That is denying myself. Disciple ka ni Jesus. When you deny yourself, but silingon, ang kagustuhan sa Diyos, amo nang inatagaan mo sang importansya sa kabuhi mo. Hindi kaya ang imo koglingon ng ambisyon. Ano kung anong imuon mo, okay lang. Kung di ka magsimba, okay lang. Amo nang kagustuhan sa Diyos. Kung nagabisyo ka, okay lang. Amo nang kagustuhan sa Diyos, hindi. Kung naghambal ka, nagapangliba ka, nagagasip ka, cause ka sang trouble sa mga Kristohanon, sa mga utod mo, okay lang. Hindi na, denying yourself na. That is not self-denial. But silingon, may mga bagay sa atong kabuhi. Amo nang kisa may mga Kristiyano,
Masiling sang, ang principle kuya, amo niyo. Ang tindugan niya gid ang principle niya, bisan again sa Bible. Ang Biblia, nagapakilala sa aton, may mga principles kita, nga again sa scriptures, that we have to take God at His word. So, amo nang denying yourself. Ano ganing deny yourself sa iligay nun? Kung sino man nga deny sang iya kugulingon, magsilinga nga deny ganin sa iya kugulingon, ang iya ginatagaan sa importansya, ang hindi ang iya selfish ambisyon, kundi ang Ginoo. So, this person seeks to do God's will. Whatever cost, it is complete dedication to Christ. Amo na ang isa ka tao nga na ginadeny ang kagalingon niya, ang iya ginatagaan na importansya, he dedicates himself to God. Hindi kayang lang, hindi ang dutanon, balang pagpangalipay lang amo nang iya gusto. Muna damo sa mga so-called Christian balang ang ilalang niya, ang ilalang lawas nun nga desire. Amo na nang para si Elaya daw mas maayo. Hindi na mong denying yourself. Okay? Ano pa gid? Pag sila ni Kristo, take up your cross. Sang una yati, cross ya, sa time sang Ginoo. It is a symbol of execution. Mandi bala si Jesus, ginlansan sa cross. Kaya during the Roman Empire, ang pagpasaan sang cross, nagasimbolo ina sang execution. Amo na nga si Jesus, ginlansan sa cross, hindi siya ginbato. Ang mga Hudiyo ya, ginabato na niya kung makasala sila, tubtob mapatay. Sa mga Hudiyo, sa mga Romanon niya, ginalansang sa krus. So, crucifixion was an instrument of execution. Pero, ang simbolo sini, kapag sila ni Kristo, take up His cross, deny yourself, take up your cross, anong buot silingon? To carry it, it means that you have to die to your old life. Amo na sila ni Paul bala sa Galatians 2:16 na nambalya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So that is what it means when you say, take up your cross daily and follow Him. Diba? Hindi pero sa isa ka pero sawa nga pag puli sang bana sa balay, ginakwat niya daw ng asawa. Silin sang asawa ya ba o ano na tanglaan mo nga kay asawa ya wa simba mong bana ya lang. Pag abot sa ilabalay, dadali ang bana kwat sa asawa ka ginakwat ang niya asawa ka kay Riabe. Kibot ang asawa niya ba sa bugos ko nga kabuhi. Subong pa lang nimo ako ginakwat. Na manami kay nakasimba ka siguro na bless ka gid sang ginwali. Sila sang bana niya oo. Kay nagambal ang pastor nga pasanan ko kuno ang akon cross ka magsunod sa iya. Ang bot silingon ang iya asawa nang cross niya mutong ipasaan niya gali. Sala. Hindi na ya mo ya. Nga kung ang cross mo na, pasanon mo, literal. No. Ang bot silingon, you die to your old self. That is what it means when you say, take up your cross. Right? It symbolizes a willingness to give up reputation, comfort, or even your very life to follow Jesus. So, kabay maintindihan nyo na. Kag ang follow, sila ni Kristo, follow me. When you say follow, it is an active daily pursuit of Jesus Christ. In tuning your life, actions, and love after His example. So, amo na ang gina-require ni Jesus. If you want to be a disciple of Jesus, deny yourself, take up your cross, follow me. So, that is the first thing. Diba? Amo na yang follower. Number 2, if you are a disciple of Jesus, the Lord requires you to love others.
Amo na ang balya sa John 13:34. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this, verse 35, by this shall all men know that you are my disciples, if you love one another. So, amo na ang kwan. Galing ini daw, naabusuhan na ni ang word nga love one another, no? Ang bot silingon sang Ginoo, simple lang. Kung Kristiyano ka, ang love dere, it has something to do with sympathy. Concern, ha? Hindi na literal, yan nga love lang. Nga pabutyag mo lang, I love you, I love you. Hindi na, concern ang buot silingon dira. Pero sa ginambal, Pablo bla sa Galatians chapter 6, nga sila, bear you one another's burdens. Amo na yung love. Kung may kinanglanon ng iban, kag ikaw may nagbulig, you help. That is one way of expressing it. It's love. Okay? Number 3, abide in His Word. Na, ara, amo nang kinanglanon bilang disciple. John 8:31, then Jesus said to those Jews which believe on Him, if ye continue in my word, ara, ang word nga continue, meaning abiding in His Word, then ye are my disciples indeed. So, ang matutuan niya disciple, nagapabilin sa pulong sang Ginoo. Meaning, way katakan. Nagaangkon sang interest sa pulong sang Diyos. Kung ang masiling kayo, Christian ko, tingnan mo, study a word, tiktakan ko galing kung way ko gana magtuon, kay amo na mo to, damo rason, Christian na saya mo, doon natapos na para sa iya, ang proseso natapos na ako magsinay na Christian. Pero kung disciple ka ni Christ, abi mo kung ano, God requires you to abide in His Word. Ano na requirements ng Diyos? Diba? So, mas heavier kumpara sa biya Christian. Next, number 4. Gina-require pa ta ni Kristo nga ano? Magpamunga. Okay? John 15:8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Ang pagpamunga sa isa ka Kristiyano, isa ka pa matulood nga siya disipulo ni Jesucristo. Anong bunga sang Kristiyan? Number 1, ang bunga sang Kristiyan, ang pariyoyaman nga Kristiyano. Ano pa gin ang bunga sang Kristiyan? Fruit of His lips. Muna sila sa Bible. Ang nagakawa sa imo mga bibig, bunga na sang imo pagka-Kristiyano. Okay? Ano pa gin ang bunga sang Kristiyan? Ang fruit of the Spirit nga rada sa aton tagipusoon. So, ang Kristiyan nagapamunga. Ano ang bali Jesus? Kung ikaw, isa ka disciple ni Kristo, sige-sige na iya. It is a process. Process of what? Bearing fruit. Spiritual fruit. Kaya ikalima, kung disciple ka ni, sumulunod ka ni Kristo, you have to make other disciples. Di ba mo na, bali sa Matthew 28? Go ye therefore and make disciples. Amo na ang word nga, teach all nations. So? Ang ideyas na, make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So there is a process. Make disciples, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ara, kita mo na. Mutsilingon, ang pagkasumulunod ni Kristo, it is a lifelong process of making disciples. Right? So, karon, RAI, in closing. So, magsiling kita, Christian. Mutsilingon, ara ikaw sa listahan sa mga tao ng ginatawag Christian. But, when we talk about disciple, you are in practice every day. Okay? Adlaw-adlaw, practice mo. Gakabuhi ka sa Ginoo. Okay? So, di nang bugat, disciple.
Why? Because number one, Jesus never called us to be Christians. Why nagtawag ang Ginoo sa aton nga mangin Kristiyano lang kita? Kundi nagambal ang Ginoo, you have to make disciples, not make Christians. Okay? Make disciples. Why? Because when you make disciples, those people who are your disciples will also make disciples, and eventually, God is glorified. So, a process. Pero kung Christian lang, naguntat na sa imo, tapos na, Christian ka na mo. Label na nga Christian ka, you are already identified as Christian, but you, as a Christian, you have to be a follower of Jesus. Number 2, Christian can be passive. Disciple cannot be passive. What do you mean by passive? Passive wala, why ganay mo? Ano ang opposite sang passive? Active. Okay? Ang Christian, passive. Ang disciple, active. Why active? Because if you are a disciple, there is a process of living for Christ, making disciples for Jesus until the Lord returns. That is disciple. And number 3, it includes everything. Every true disciple is a Christian. Take note of that. Ang matutuon nga disciple sumunod ni Kristo, Kristiyano. No question about it. But not every Christian is necessarily living as a disciple yet. Ang pamangkot ko sa imo, are you a Christian or are you a disciple of Jesus? Sila ni Pablo sa 1 Corinthians 4:1, ano ko no? It is required in stewards that a man be found faithful. Steward sang ano? Mysteries of God. So that means, kung disciple ka ni Kristo, it involves sacrifice, faithfulness, and accountability. Na, amo na ang ginapamangkot ko sa imo. Kristiyano ka? Siling ka, yes, I'm a Christian. Or, are you just a Christian or are you a follower of Jesus? Siling ko, liwaton ko na yung statement ha. Every true disciple is a Christian. No doubt about it. But not every Christian is necessarily living as a disciple yet. May mga Kristiyano, hindi tanan ng mga Kristiyano, nagakabuhi bilang disciple. May iba no, ay man may ginahimo. Kadto simbahan, pungko, pamati, pauli. Wala sang may ginahimo nga ministry para sa Ginoo. And what is that? That is merely being a Christian, not being a disciple of Jesus. Which is which? Ano makaglorify sa Ginoo? Just to make ourselves Christians by label or by identity, or by making ourselves disciple and making disciples? Who will make disciples for the glory of God? That is what you have to understand. Now, in conclusion, Ari, God is not looking for more people with the label. Hindi interested ang Ginoo sa mga label nga Christian, kay te da overuse na ng Christian nga word eh. Sino makaklaim nga Christian siya? Diba? Bisan nang ara sa mga ilimnan, ara sa mga diskuhan, pamangkuton mo mga Kristiyano na tanan. Are you Christian? Yes, Kristiyano kami tanan. Pero gaduling-duling na. Ito sa linggo sa una sa may bustariya ako sila eh. Kalingos Manila, pag-abot ko. After 3 years ko nga, waida sa sila sa una, ang ginabay bustariyan ko, one time. Duling-duling lang ko sino na, daw kilala ko man eh.
Maduling-duling? Kasi hindi ka maduling-duling? Ay, pastor! Lingko, uy, ikaw ni? Oo, pastor, dito ko na, bago lang ko nag-attend to sa, sa amon nga seminar sa, Life in the Spirit. Life in the Spirit ko, no? Sabi niya, pastor, born again ako. Born again sa ko, no? Christian na siya. Ay, saling ko. Ang ginbiyaan ko, amo na nang galing kayong tangan. Amo to nga the week after, again, padayon ko ang Bible study ko sa ila. Sa kaluoy San Diyos, na nagbalik sila, na koreksyonan ko itong inahimo iya. Pagkatapos, few months after, bilog ang pamilya nagsunod sa Ginoo sa pagpatugmaw. Nga, ti anong buot silingon? Ang Diyos, way nagapangita sa tao nga tawgon nga masiling nga Christian. Kaya kadamo sa mga tao, Christian, Pilipino, Christian tanan ni. Diba? Halin sa Luzon, pakadtos Mindanao, magluwas sa mga Muslim, Kristiyano na tanan. That's why the Philippines is called to be a Christian nation as far as label lang. Identity nga ginatawag. It's a form of religion. Ang Ginoo ay kapangita sa mo. The Lord is looking for what? Apprentices who walk like Jesus walked. 1 John chapter 2 verse 6, basahon niyo na da. Okay? Ang namin nga pamangkot amo ni. Hindi lang am I a Christian? But ang pamangkot, am I being a disciple of Christ today? Nung dapat mangkuton sa kuglingon mo. What do you think? Should we aim to bring back disciple as the main word we use here in FSBC instead of just Christian? Kagang pamangkot, am I making disciples for the glory of God? Mga dakong pamangkot. Mga utod, why ko kasiling nga kung tawgon nga Christian sala? No, it's not. Pero tagaan mo bugat ang pagka-Christian mo. Dapat Christian ka nga matutuod ka nga sumulunod ni Kristo. Anong bot ko silingon sang pagkasumulunod ni Kristo? Dapat hindi naguntat sa pagka-Kristiyano mo kundi adlaw-adlaw nagakabuhi ka para sa Dios. Ang imo nga ginahimo, ang imo ginapanghambal, ang imo mga may ministry ka para sa Ginoo. Kung way ka pa nakasigurado sa kaluwasan mo, amo nang mabudlay. Kung hindi ka man Christian, hindi ka man follower, ti ano ka? Kay sino ka follower? Duha man lang tres kalibutan ng follower mo. Either follower ka ni Jesucristo o kung follower ka ni Satanas. Masakit man ang tani amo na. Pero dapat isahon mong imong kugulingon. Siningaga masiling ka, pastor, I would like to become a follower of Jesus. Gusto ko nga mangin matutuod ako nga sumulunod ni Kristo. Ikaw usisa mo kagulingon mo ha. Masiling ka base na presyo mo lang mapalangit ka kay pag pinsar mo sa kagulingon mo Christian. Pero ang balatyagon mo kabalo ka kung ikaw ang pinakaalam mo tao sa kalibutan kay ikaw man kabalo kung sino ka gid. May mga tao yang kita mo na sa ibang mga simbahan na magkaladto simbahan aral na sila sa guwaya. Way gana sa Dios. Pura ramal kadto simbahan. Amo na nga masisaon tang kagulingon ta. Whether we are Christians or not. Kay nga aman, baw kamudlay no? Pila ka adlaw, way ta kabalo kun san takwaon san Dios base bala magbugtaw tap sila. Oy ano man hindi ko gali totoo ni tumuloon ni Kristo. Kaya mo na usaon mo kagulingon mo. Whether you are truly a disciple of Christ or not. To be a Christian is not just a Christian but being a follower of Jesus. Let us pray. Lord God, our loving Heavenly Father, nagapalapit kami sa imo sining tiniyon. Ginoo, ikaw nakakita sa amon kasing-kasing. Kun bala kami matutuod nga sumulunod nimo.
Kay ikaw man na kay balo, sang amon paminsaron, kon bala, nangin maminatud-on kami sa imo. Sini nga aga Ginoo, ako nagapangamuyo, nga ikaw mag-ausisa sang among kagulingon, nga mangin maminatud-on kami para sa imo. Nga kung mayari pa dire, nga wala pag isang kasiguruhan ang iya kabuhi. O ayhan, nakulangan sa paghangop. Kag sini nga aga, naka-insyende, nga matutuod nga Kristohanon, among matutuod nga sumulunod nimo Ginoo. Sumulunod nga nangin aktibo para sa pagsunod sa imo, para sa pag-alagad sa imo, pagsubong man paghimo sang ministry para sa imo. Kabay nga ikaw gid magapakita sina sa amon, pakilala sa amon sini nga aga. Samtang kamo nagaduko, nga pamalandong, mangkot ako sa imo. Si saan ko gulingon mo? Are you a true disciple of Jesus? Siling ko kay na. It's not a question nga matawag mong kagulingon mga Kristohanon kung matutuod ka gayud nga nagtuo kay Jesucristo. Pero dapat nga ikaw Kristohanon nga nanaktibo bilang sumulunod ni Kristo. Make yourself a true disciple of Jesus. Sini nga aga. Pagkabay pa nga sa ginausisa nimo ang imong kagulingon, makasiling ka man sa tubangan sa Dios. Lord, make me a true disciple of Jesus so that I can glorify you, I can honor your name. Pwede mo na mahimo sa tubangan sa Diyos, na makasiling ka, Pastor, please pray for me. I want God to make me the true disciple of Jesus Christ sa akong kabuhi. How many of you will say that and will pray for you? Miyari? Sino nagasiling? Pastor, please pray for me. I want to be a faithful disciple of Jesus Christ. How many of you will say that? Raise your hand. Yes, God bless you. Yes. Yes, God bless you. Sino pa? What about the rest? Why kamugana nga mga faithful mga disciple ka Jesus? Who else? Raise your hand. Yes. Yes. Who else? Yes. Yes. It is only when you become a faithful follower of Jesus that God will bless your life. Not only your life, your family, and also eventually the church that you are a member. Okay? Now, gusto ko mamangkot sa iban. Sino sa inyo siningaga nga way pa'y kasiguruhan ng imong kaluwasan? Ayan, nagasimba ka pero base way pa ka nakasigurado. Kumbala, matutuod ka nga Kristohanon, nagsumunod ni Kristo. Kabalo ka, abyan, or oo, ining mag-aumpisa ina pagi sa pag-acknowledge mo nga ikaw makasasala kag nursulan mo imo sala tugyan mo ang imo kabuhi kay Kristo, magsiling ka, Lord Jesus, ari ang kong kabuhi, ginatugyan ko sa imo, ginatuuhan ko ikaw, subong akon Ginoo kag manuluwa sa akong kabuhi. Amo nang imo desisyon ni pagaymoon agud nga maangkon nimo ang kaluwasan sa imo kalag. Ang kaluwasan di sa religion kundi sa pag-angkon sa manuluwas nga amo si Kristo Jesus. Kalipati ang ngalan nga religion. Remember, relationship with the Lord is the most important of all. Sino sa inyo nagasiling siningaga? Pastor, please pray for me. Ginabaton ko, ginatugyan ko, ginatuuhan ko si Jesus nga akong Savior. Gusto ko siya nga sundon sa akong kabuhi. Mary, kayo mas na. Raise your hand. Honestly, Mary? Okay? So, tanan-tanan, Kristohano na. Tanan-tanan, gusto na nga mga sumunod ni Kristo. Lord, our Heavenly Father, we pray that you will help us today. Bless each one in a very special way. This is our prayer in Jesus' name. Amen.